Kristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya muling mabubuhay. Nihaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag mong itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang makapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyon, gaganti niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Narito na tayo sa tinatawag nating bare months. Ibig sabihin, ilang bilang na lang at magkaroon na ng Pasko. At ngayon na unang linggo ay 22 na linggo ng pagkaraniwang panahon sa taon A. Ang atin pong mga pagbasa ay patungkol sa himala o misteryo ng cross. Ang cross ay tinatawag dito sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 16, verso 21 hanggang 27. Sa verso 24, tinatawag na stauron. Stauron ay isang salitang koinoko na Griego sapagkat ang orihinal na pagkasulat ng ating Biblia ay hindi po sa Latin, hindi po sa Ingles, hindi po sa Tagalog. Ang orihinal po na pagkasulat sa New Testament ay sa koinoko na Griego. Stauron ay cross. Pero ito yung simbolo ng kamatayan. Ang lahat ng mga nagre-rebelde sa Roman Empire at ibang mga hari noong unang panahon at noong panahon ng ating Panginoong Hesus ay ipinako sa cross upang walang magrebelde o walang magkontra sa pamalaan. Pero ito po ay napaka marahas na kaparusahan.
Pero pag tingnan po natin, sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 24, sabi niya, kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Ibig sabihin, huwag tayong masintro sa ating sarili. Pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang ibig sabihin dito, isintro natin ang ating puso sa ating Panginoong Hesus sa pagsunod sa Kanya. Dahil hindi na po natin pinapansin ang ating mga pansarili na mga kinakailangan o kinamalingan sa buhay. At ang pinakamabigat, pasanin ang cross. Ang cross ay simbolo ng paghihirap, simbolo ng pagsubok, simbolo ng lahat ng pinagdaanan ng pagkabigat. Ang cross ay simbolo ng problema. Na ibig bang sabihin na wala tayong karapatang magsaya? Kailangan maghihirap tayo? Opo. Maghihirap upang tayo ay magkaroon ng tunay na tunguhin. Ang tunay na tunguhin natin ay ang buhay na ganap at ikasiyasya na makamtan lamang natin kapag tayo'y daraan ng paghihirap, sapagkat ang paglilingkod sa Diyos ay hindi po biro, hindi po madali. Kaya nga sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Jeremias, Kapitulo 20, versos 7 hanggang 9, nahihirapan na si Jeremias. Nilalait siya, pinagtawanan kung siya ay magsasabi na parasahan kayo ng Diyos, ay lalo siyang tinuturing na kung ano-anong mga hindi kaya-aya na nilalang. Pero sinasabi ni Jeremias na parang apoy na naglagablab sa kanyang puso ang salita ni Yahweh na Diyos. Ito yung parang apoy na siyang magsabi na handa si Jeremias na maghihirap, sapagkat ayon pa sa Salmo 62, wagas ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sa versikulo 2 ng Salmo 62, kinasasabikan ang Panginoon, siya lamang ang dapat sentro sa buhay. Kaya, ang payo ni San Pablo sa kanyang sulat sa taga-Roma, Kapitulo 12, 1 hanggang 2, sinasabi niya na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Handog na buhay, handang mag-alay ng buhay para sa Panginoon. Ito po ay napakahirap para sa mga taga-Roma na sanay sa buhay na marangya dahil nandoon ang sentro ng empire sa Roma. Pero ang pag-alay ng buhay upang maipahayag natin ang ating panampalataya ay una sa lahat ang siyang pagtugon sa panawagan ng Panginoon na makiisa sa Kanya. Kaya nga sa ating Ebanghelyo ngayon, sinabi ng Panginoon na pupunta na siya sa Jerusalem, magbata ng maraming hirap, siya ay papatayin, ngunit muling mabuhay sa 3 araw. Si Pedro, tumututol. Sabi niya, huwag sana mangyari ito. Anong sinabi ng Diyos sa kanya? Lumayo ka sa akin, Satanas. Satanas, ibig sabihin ay Hebreo na salita na ibig sabihin kalaban. Kalaban ng Diyos ang lahat ng umahadlang na ang personal interest lang ang tinitingnan. Ang dapat nating isentro sa ating puso ay ang makadiyos. Ang makadiyos na pag-isip. Ang makadiyos na kalakaran. Ang makadiyos na plano at pamamaraan. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, ang sino mang sumunod sa Kanya, limutin ang sarili, pasanin ang cross, sapagkat sinasabi niya, ang hangad na magligtas sa kanyang buhay ay mawala nito. Ngunit, ang mag-alay ng kanyang buhay alang sa ating Panginoon ay magkakamit noon.
Kaya sinasabi niya, ano bang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang tagumpay sa mundo, mawala naman kanyang buhay. Dahil ang ating Panginoong Hesus, siya lang ang buhay. Pero ang ibig sabihin dito, na ang cross na simbolo ng kamatayan noon, ay dapat tingnan na natin na simbolo ng kaligtasan. Hindi po negative sign ang cross. Ang cross ay positive sign. Ang una na bahagi dito na nakatayo ay ating relasyon ng Diyos at ng tao. At ang isang bahagi na nakahiga upang magiging positive sign ay ang ating relasyon sa mundo at sa ating kapwa. Ibig sabihin, ang cross ay siyang simbolo ng ating tunay na kaligtasan. Kaya ito ay dapat nating tanggapin sapagkat ito ang paraan natin na tayo'y maugnay sa Diyos. Dahil ang cross ay plus sign. Diyos na sa itaas, ang cross ay plus sign. Maugnay tayo sa Diyos. Kapag handa tayong maghihirap. At ang paghihirap nito ay magdulot sa atin ng pag-ibig sapagkat kung wala tayong pag-ibig, hindi natin matanggap ang paghirap, hindi natin matanggap anumang problema at rin sa buhay. Pero kapag tayo'y umiibig sa Diyos ng tunay, handa natin tanggapin, pasanin ang mga cross ng ating buhay. Ito man ay napakatinding problema at pagsubok sa buhay. Ngunit ito'y magdulot naman ng ating kaligtasan. Kaya, tanggapin ang lahat ng may pag-ibig. Amen? Purihin natin ang Diyos.